ito muna tayo. Dito muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit. Isang lalaki ang may natagpo ang kukun ng paru-paro. Isang araw, ay napansin po niya na nagkaroon ng maliit na butas doon po sa kukun. Namanga ang lalaki at naupo ito at pinanood ang paru-paro na tila ba nahihirapang lumabas sa isang maliit na butas. Hanggang sa tumigil na ang paru-paro sa pagpipilit na makalabas sa kanyang kukun. Sa pag-aakalang naipit o hindi kaya'y na-stuck na yung paru-paro sa loob ng kukun nito kaya hindi makalabas, ay naisipan po ng lalaki na tulungan na ang paru-paro. Kumuha ito ng gunting at ginupit ang natitirang bahagi ng kukun na hindi pa nakabukas. Dahil po dito, mabilis na nakalabas ng kanyang kukun ng paru-paro. Pero makikita ang namamaga nitong katawan at ang maliit at tuyot nitong mga pakpak. Hinintay ng lalaki na ibuka ng paru-paro ang kanyang mga pakpak upang makalipad, ngunit hindi ito nangyari. Alam niyo po kung anong nangyari, mga kanyusik? Nanatiling tuyot ang mga pakpak ng paru-paro, kaya gumagapang lamang ito at hindi nakakalipad. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa atin pong kwento ngayong umaga? Kahit po maganda ang intensyon ng lalaki na tulungan po ang paru-paro na makalabas ng kanyang kukun, ay hindi po nito naiintindihan na ang akala niya'y hirap na nararanasan ng paru-paro sa loob ng kanyang kukun ay parte pala ng proseso upang ma-develop ng maayos ang bahagi ng katawan ng isang paru-paro. Parang sa buhay lang din, mga kanyusik, no? Kaliwat kanan po yung mga nararanasan nating pagsubok. May mga pagkakataon pa ngang napapatanong tayo, no? Kung bakit natin kailangang maranasan ang mga paghihirap na yon. Pero hindi po natin naiintindihan na ang mga pagsubok na ito ay ibinigay po sa atin ng Panginoon para palakasin tayo, patatagin tayo. Wala pong pagsubok na ibibigay sa atin na hindi po natin kaya. Sabi nga po, mga kanyusik, God gives His hardest battles to His strongest soldiers. So ibig sabihin po, hindi po ibibigay sa atin ng Panginoon ang mga pagsubok kung sa tingin po niya ay hindi natin ito kayang pagtagumpayan. Kung walang mga pagsubok sa buhay, hindi po tayo lalago, hindi tayo mahahasa, at lalong hindi tayo titibay. At minsan, yung mga pagsubok po na ito din yung mas naglalapit sa atin sa Panginoon. Diba minsan kasi napapalayo kapag masyado ng masaya, kapag masyadong nasa rurok ng tagumpay, nakakalimot. Kaya pag tayo ay medyo tinapik ng Panginoon, doon natin naaalala na muling lumapit sa Kanya. So lagi nating tatandaan, mga kanyusik, na anuman po ang ating kinakaharap sa buhay, parte lang po ito ng proseso at plano ng Panginoon para po sa atin. Kaya mga kanyusik, laban lang at trust the process. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.